Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 128 hanggang 133. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang isang Antigong istilong maliit na bayan ay tila nag-transform sa isang mapayapang guhit sa ilalim ng banayad na liwanag ng papalubog na araw, na nagpapahinga sa isipan ng sinuman, ngunit isang sulyap lamang. Isang malaking bagon na hinihila ng 5 malalaking kabayo ang pumasok sa maliit na bayan at napukaw ang isang pakiramdam. Oh my God! Anong laking bagon! Nagtataka ako kung saan nanggaling ang dakilang figurang ito. Ang mga residente ng maliit na bayan ay hindi pa nakakita ng ganoong karangyang kariton, kaya huminto sila at tumingin. Bahagyang lumingon ang medyo may edad na driver ng bagon at sinabi patungo sa karwahe, "My liege, nakapasok na tayo sa bayan." Isang tamad na boses ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng karwahe, na parang kakagising lang. "Sige, humanap ka ng matutuluyan, at aalis tayo bukas ng madaling araw." "Oo." Magalang na tumango ang middle-aged na driver ng bagon. Ang mga tao sa bagon na ito ay natural na grupo ni Alvin. Kasalukuyan ay isang buong 3 buwan na mula nang umalis sila sa Nagaland City. Sa ilalim ng mga tingin ng mga nakapaligid na manunood, huminto ang bagon sa pintuan ng isang inn, at itinaas ng nasa katanghaliang gulang na driver ng bagon ang screen ng bagon. Isang kabataang nakadamit ng violet na nasa edad 17 ang dahan-daang lumabas. Kasunod nito, sa suporta ng kabataang nakadamit ng violet, lumabas ang isang magandang dalaga na kapareho niya ng edad. Sa sandaling lumitaw ang batang babae, naakit niya ang mga tingin ng lahat ng naruroon. Ang kanyang balat ay puti na parang jade at ang kanyang hitsura ay isang diyosa. Ang isipan ng bawat isa ay nag-flash sa parehong mga iniisip, at hindi nagtagal, sila ay natulala muli. Pagkatapos ng batang babae, nag-walkout ang isa pang magandang batang babae na wala pang 20 taong gulang. Ang batang babae ay may mukha tulad ng isang anghel at isang katawan tulad ng isang demonyo, na naging dahilan upang ang mga lalaki na naruroon ay hindi maaaring makatulong sa kanilang mga mata mula sa kumikinang. At hindi nagtagal, lumabas ang isa pang dalaga na may magandang tindig. Sa sandaling ito, ang lahat ay manhid. Kailan pa sila nakakita ng ganitong magagandang babae? At ngayon sabay-sabay silang 3. Mga bisita, mangyaring pumasok. 2 attendant ang lumabas ng inn at tumayo sa magkabilang gilid ng grupo ni Alvin habang binabati nila sila sa inn na may magalang at mapagpakumbabang tindig. Samantala, nagkahiwa-hiwalay ang mga tao sa labas ng inn. Bakit ba kahit saan tayo magpunta ay ang daming bored na tao? Ano bang magandang tingnan? Bahagyang sumimangot ang magagandang kilay ni Megan na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa buong paglalakbay na ito, sa tuwing makakahanap sila ng matutuluyan, siya ay tatanggap ng parehong pagtrato at magiging sentro ng atensyon. Hindi ba't dahil maganda ang aking little Megan? Ito ay isang uri ng papuri sa iyo. Bakit hindi ka nasisiyahan tungkol dito? Umiling si Alvin at tumawa, kasunod nito ay nag-book siya ng kabuoang 4 na kwarto. Isa para sa kanyang ina, isa para kay Jack, isa para sa kanyang sarili at isa pa para kay Kelly at Megan. Matapos makapasok sa kanilang mga silid, umalis si Alvin sa kanyang sariling silid at pumunta sa silid nina Kelly at Megan sa madali at karanasang paraan. Ikaw ay hamak, laging walang laman ang isang silid. Sayang ang pilak. Inilibot ni Megan ang kanyang mga mata kay Alvin. Sa buong paglalakbay, sa tuwing mananatili sila sa isang bahay panuluyan sa isang bayan, magbubok si Alvin ng 4 na kwarto. Gayunpaman, kapag sumapit ang gabi, ang kanyang silid ay palaging walang laman, dahil siya ay papasok sa silid nina Megan at Kelly at matutulog na kasama sila. Nagsimula sina Megan at Kelly ng may pagtanggi, ngunit iyon ay unti-unting naging kawalan, at sa wakas ay hinayaan na lang nila si Alvin na gawin ang gusto niya. Hindi ito nasayang. Ang pinakamalaking gamit ng silid na iyon ay upang iligaw ang iba. Si Alvin ay tumawa ng mahina habang ang kanyang mga mata ay lumilibot sa maselang katawan ng 2 dilag ng walang pagpipigil. Young master, nililigaw mo si Madam ha? Namula si Kelly habang nagsasalita. Kelly, naligaw ka ni Little Megan. Umiling si Alvin at tumawa ng mapait.
Yung puro at cute na maid girl niya parang nawala ng tuluyan. Kung sino man ang naliligaw, tiyak na ikaw ang hamak na nagligaw sa amin. Scoundrel, I'm planning to go buy a veil with little sister Kelly. Gusto mo bang sundan kami? Tanong ni Megan kay Alvin. Malinaw, ayaw ni Megan na maging sentro ng atensyon. Bakit gusto mong bumili ng belo? Wala naman kayong tinatago. Ang mga iniisip ni Alvin ay ganap na naiiba mula kay Megan. Sa ganang kanya, ang kagandahan ng isang babae ay sinadya upang ipakita, at hindi na kailangang magtago ng anuman. Hindi naman sila magnanakaw kung tutuusin. Humph! Kung hindi mo kami sasamahan, kami na lang ang pupunta. Nagkidding ka ba? Paano ako, ang escort, hindi sundin ang dalawa na nais mong lumabas? Tayo na! Nanguna si Alvin sa lumabas ng silid bago lumabas ng inn. Magkabalikat na naglakad sina Megan at Kelly sa magkabilang gilid. Ang langit ay lumabo na, at ang mga kalsada sa maliit na bayan ay maliwanag at nagniningning. Ang night market ay lubhang masigla at puno ng mataong daloy ng mga tao. Ang grupo ng tatlo ni Alvin ay natural na nakakaakit ng mga tingin ng maraming tao habang sila ay naglalakad, at sa sandaling ito, sa kanto sa unahan ng kalsadang tinatahak ng grupo ng tatlo ni Alvin, isang mahigit 20 taong gulang na binata na nakaberda ang damit ay naglalakad kasama ang dalawa sa mga katulong ng kanyang pamilya. Narinig ko na may kariton na hinihila ng 5 kabayo ang pumasok sa bayan ngayon, totoo ba ito? Biglang tanong ng binata na nakaberda ang damit sa 2 katulong sa likod niya. Oo, young master. Nasa eksena ako noon. Nagmamadaling tumango ang isa sa mga katulong, at nang maalala niya ang eksena noon, nakaramdam siya ng pagkabigla sa kanyang puso. Ang 3 babaeng iyon na lumabas sa kariton ay talagang ang pinakamagandang babae na nakita niya sa buong buhay niya, perpekto hanggang sa puntong wala siyang mahanap na kapintasan. Lalong pinalaki ang mga alingaw-ngaw habang ipinapasa ang mga ito, na nagsasabi na ang 3 babae na lumabas sa kariton ay lahat ay may mga anyo na parang mga diyosa. Umiling ang binata na nakaberda ang damit at hindi ito sineryoso. Young master, hindi naman exaggerated ang mga chismis, totoo yon. Ang 3 babaeng yun ay talagang hindi mas mababa sa mga diyosa. Nagmamadaling sabi ng katulong. Nakita niya ang mga ito ng kanyang 2 mata, kaya alam niyang hindi totoo ang mga chismis. Ganyan na ba talaga ka-exaggerated? Bagamat umarte pa rin ang binata na may burden na damit na parang hindi sineseryoso, kumikinang ang mga mata nito. I'm curious right now, so let's go. Sumunod ka sa akin para tingnan ang inn. Young master. Namutla ang ekspresyon ng isa pang katulong. Ang mga taong iyon ay halatang may kakaibang background, kaya malamang na hindi sila kayang masaktan ng angkan. Bumuga ng matalim na liwanag ang mga mata ng binata na may burden na damit habang sinasabing, humph. Titingin lang ako at wala akong gagawin. Tsaka 3 lang silang babae, 1 binata, at 1 bagon driver. Kahit na sila ay miyembro ng isang malaking angkan, kung palihim natin silang huhulihin, sinong makakaalam na tayo ang may gawa nito? Young master, sila na. Biglang tila nakatuklas ang katulong sa likod ng binata na may burden na damit habang nakaturo sa malayo. Hindi napigilan ni Alvin na sumimangot ng tutulungan na sana niya sina Megan at Kelly na magsuot ng kanilang mga belo nang mapansin niya ang 3 titig na nagwawalis. Sumulyap si Alvin, nakita niya ang isang binata na may burden na damit sa paligid ng edad na 20 na naglalakad kasama ang 2 katulong. Hindi siya pinansin ni Alvin at hinawakan ang mga kamay ng 2 batang babae. Let's go. Titingnan natin ang mga bagay sa unahan. Huwag kang gagalaw. Ang mga mata ng binata na may burden na damit ay kumikinang habang hinaharangan niya ang daan ng 3 grupo ni Alvin. Bagamat ang 2 batang babae sa kanyang harapan ay nakasuot ng belo, ang 2 pares ng matatalinong mata at ang kalahating hayag na mukha na maputi tulad ng jade ay walang alinlangan na nagpahayag ng kanilang kagandahan. Napalunok ng laway ang binata na may burden na damit habang may bahid ng kasakiman ang mga mata. Naiinis na nakasimangot si Megan habang sumimangot, scram. Hot-tempered. Gusto ng young master na ito. Ang mga mata ng binata na may burden na damit ay kumikinang ng maliwanag, ganap na hindi pinapansin si Alvin, na lumubog ang ekspresyon, habang nakatingin kay Megan at Kelly.
Two little beauties, come, remove your veils for this young master to see. This young master is curious kung talagang maganda kayong dalawa na parang mga Diyosa gaya ng sabi ng mga sabi-sabi. She asked you to FK off. Hindi mo ba narinig? Nanlamig ang mga mata ni Alvin, at ang kanyang boses ay tila nagmula sa isang hukay ng yelo, na nakakabigla sa puso ng lahat ng naroroon. Karaniwan, kung ang sinuman ay sumulyap kay Megan at Kelly dahil sa pagkagulat sa kanilang walang katulad na hitsura, nakita ito ni Alvin bilang wala. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay mahilig tumingin sa mga kagandahan. Ngunit ang mga kilos ng binata sa kanyang harapan ay umabot sa kanyang ilalim. Samantala, nagtipon-tipon ang mga tao sa paligid at nagsimulang mag-usap ng masigla. Hindi ba ito yung kabataang nakadamit ng violet na pumasok sa bayan kanina sa malaking kariton? At itong dalawang babaeng ito, hindi ba sila ang dalawang munting Diyosa? Masasabi mong hindi sila ordinaryong tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang bagon mag-isa. Ang Teller Clan Young Master na ito ay talagang nag-provoke sa kanila. Hindi ba siya natatakot na magdala ng sakuna sa Teller Clan? Nakilala ng maraming bystanders ang grupo ni Alvin na tatlo. Nang marinig ang mga talakayan ng mga tao sa paligid, naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ng binata na may burden na damit. Gayunpaman, wala siyang paraan para umatras ngayon. Hindi kailangan niyang ibaba ang ulo sa harap ng napakaraming tao. Kung ito ang mangyayari, paano siya tatayo sa Raineng Valley Town pagkatapos nito? Bilang miyembro ng tatlong dakilang angkan ng Raineng Valley Town, ang anak ng patriarch ng Teller Clan, ang Young Master ng Teller Clan, si Gardo ay may sariling pagmamalaki. Naglabas ng malamig na liwanag ang mga mata ni Alvin habang sinabi niya, sa malamig at walang pakialam na boses, limitado ang pasensya ko. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. FK off. Anak, wala akong pakialam kung saan ka nanggaling. Kailangan mong maunawaan na hindi kayang durugan ng isang makapangyarihang dragon ang isang ahas sa sarili nitong pugad. Kung hindi mo hihilingin sa kanila na tanggalin ang kanilang mga saplot at hayaan ang Young Master na ito na tingnan, kung gayon ang Young Master na ito ay hindi magpapatinag kahit isang pulgada. Ngumisi si Gardo Teller na may walang hiyang ekspresyon. Little Megan, Kelly, ipikit mo ang iyong mga mata, sabi ni Alvin sa tahimik na boses. Nakikita ni na Megan at Kelly ang nakakagulat na lamig na nagmumula sa tahimik na boses na ito. Gayunpaman, ang pagtayo ni Alvin para sa kanila ay naging sanhi ng kanilang kasiyahan sa kanilang mga puso. Ano, natatakot? Maaaring hindi ito masamang ideya. Ang mga dilag na naghuhubad ng kanilang mga belo habang nakapikit ang mga mata ay dapat ding magandang pagmasdan. Nagningning ang mga mata ni Gardo. Hindi niya maintindihan ang panganib na darating sa kanya. Whoosh! Isang violet sword light ang agad na kumislap bago bumalik sa kaluban nito sa isang kisap mata. Sa ilalim ng takip ng gabi, ang maraming sinaunang mammoth na silhouette sa itaas ng Alvin ay kumislap bago naglaho. Walang nakakilala sa kanila. Isang matinis na sigaw na puno ng kalungkutan ang tumunog sa halos parehong saglit. Kasabay ng tunog ng matinis na sigaw ni Gardo, bumagsak ang kanyang katawan bago nagpagulong-gulong sa buong lupa. Sa kanyang mas mababang mga rehiyon, umagos ang dugo tulad ng isang bukal, at ang piraso ng karne na kakaiba sa mga lalaki ay nahulog din. Malamang nawala na itong silbi simula ngayon. Young Master. Namutla ang mga ekspresyon ng dalawang katulong habang nagmamadali silang tulungan si Gardo na pigilan ang pagdurugo, ngunit napagtanto nila na ito ay lubos na imposible. Dapat malaman ng isang tao ang sariling limitasyon. Sa mundong ito, hindi mo kayang masaktan ang ilang tao. Medyo mabait ako, kaya hahayaan kitang mabuhay ngayon, ngunit kung may pangalawang pagkakataon, walang alinlangan na mawawalan ka ng buhay. Niwalis ni Alvin si Gardo gamit ang kanyang malamig na tingin bago hinawakan ang mga kamay ni na Megan at Kelly at naglakad paalis. Fu! Namula ang mukha ni Gardo sa galit nang marinig ang sinabi ni Alvin, at lumuwa siya ng isang subo ng dugo bago nawala ng malay. Sa sandaling bago siya nawala ng malay, isa na lang ang natitira sa isip niya, ito ay tinatawag na kind-hearted. 129. Tahimik ang paligid habang pinagmamasdan nila ang naka-violet na kabataang humawak sa mga kamay ng dalawang babae at dahan-daang naglalaho.
Masyadong nakakatakot ang batang nakadamit ng violet na iyon. Sa totoo lang direktang napilayan ang maliit na kapatid ng young master ng Teller clan. Ang Gardo na ito ay ang nag-iisang anak na lalaki ng patriarch ng Teller clan. Naiisip nila kung paano magiging magulo ang Teller clan ngayong gabi. Gayunpaman, hindi ito inisip ni Alvin. Mitigang sinamahan sina Megan at Kelly sa ilang pag-ikot sa night market bago bumalik sa inn. Scoundrel, sa tingin mo ba ang ahas ay magdadala ng ibang tao para guluhin tayo? Tumingin si Megan kay Alvin at kinusot ang kanyang mga mata habang binigyan siya ng isang peking ngiti. Ahas! Para akong uod. Umiling si Alvin at hindi pinansin ang bagay na iyon. Isa lamang itong clan mula sa isang maliit na bayan, at sa gayon ay malamang na hindi magkakaroon ng origin core martial artist. Hanggat hindi sila dumating na galitin siya, hahayaan niya ang bagay na mapahinga, o kung hindi. Kaagad, ang mga mata ni Alvin ay kumikislap sa isang nakakatusok na malamig na liwanag. Ipapasa ko ang belo kay Madam. Habang namamasyal sila sa night market, hindi nakalimutan ni Kelly na bumili ng belo para kay Rosa. Tiningnan ni Megan ang silhwete ni Kelly at sinabi, na may bahagyang paninibugho, si Little Sister Kelly ay talagang maalalahanin sa iba. Hindi nakakagulat na si Tita Rosa ay labis na nagmamahal sa kanya. Kahit ako ay medyo naiinggit. Gayunpaman, sa tingin ko ang aking ina ay nagmamahal sa iyo ng pantay-pantay, at matagal ka na niyang kinuha bilang kanyang manugang. Iniabot ni Alvin ang kanyang kamay upang pumulupot sa manipis na baywang ni Megan, at ang bibig nito ay lumalapit sa kanyang mga tainga habang tahimik nitong sinabi habang humihinga ng malalim, Little Megan, napakatagal na mula noong kinain kita. Bastos. Namula si Megan bago nagpumiglas kay Alvin at tumakas sa kanyang silid. Umiling si Alvin at tumawa. Hindi niya akalain na kahit konting panunokso ay hindi na matiis ng dalaga. Pagkabalik ni Kelly, niyakap ni Alvin ang dalawang babae at matutulog na sana. Knock knock. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang mga katok ng pinto, na sinundan ng boses ng katulong ng inn. Bisita, dumating na ang patriarch ng Teller clan at dalawang elder at humiling sila ng meeting sa iyo. Alvin clan. Bahagyang tumaas ang kilay ni Alvin. Binitawan niya ang dalawang babae, bumaba sa kama, at nagsuot ng damit bago lumabas. Matulog muna kayong dalawa. Sinabi ni Alvin kina Kelly at Megan na may boses na puno ng kahinahunan bago siya umalis. Jack. Pagkalabas ng kwarto, kakatok na sana si Alvin sa pinto ng kwarto sa tabi niya nang bumukas ang pinto ng kwarto ng may bitek, at mabilis na lumabas si Jack. Miley Age, continue your rest. I'll go deal with them. Ang tono ni Jack ay puno ng layuning pumatay. Hindi mo kailangang umatake ng walang pasensya. Gusto kong makita kung ano ang gusto nilang gawin. Umiling si Alvin nang lumitaw ang isang pilyong ngiti sa kanyang mga mata. Nakipagkita si Alvin sa patriarch ng Teller clan habang ini-escort ni Jack. Ang patriarch ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa paligid ng edad na 50, at sa tabi niya ay dalawang matatandang lalaki. Sa sandaling ito, ang dalawang matandang lalaki ay tumingin kay Alvin na may mga mukha na puno ng takot. Ikaw ang Teller clan na iyon o kung ano pa man ang patriarch. Tamad na tinitigan ni Alvin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang humihikab ito. Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mong sabihin. Kailangang gumising ng maaga bukas ang young master na ito at wala nang masyadong oras para mag-aksaya sa iyo. Ikaw. Ang ekspresyon ng Teller clan patriarch, na hindi maihahambing na madilim, ay lubhang nabaluktot nang makita niya ang ugali ni Alvin. Patriarch. Ang matanda na nakasuot ng kulay abo na kasama ng dalawa ay nagpatigil sa Teller clan patriarch na maging pagalit. Huminga ng malalim ang Teller clan patriarch at pinigilan ang galit sa kanyang puso. Ngayon lang niya naalala na hindi naman siguro ganoon ka-simple ang background ng kabataan. At kung hindi dahil dito, bakit kailangan niyang lunokan ng insulto at kahihiyan? Si Gardo ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, at ngayong baldado na ang kanyang maliit na kapatid, nangangahulugan din ito na katapusan na ng kanyang bloodline. Hindi matatawaran ang galit sa kanyang puso. Anong background mo? At bakit ka nag-atake ng masama? Ang isa pang matandang nakasuot ng berdeng damit ay tumingin kay Alvin na may nagbabagang tingin, na parang may gustong makita mula sa mukha ni Alvin. Inatake ng marahas.
Nagsimulang tumawa si Alvin. Matanda, ang dali mong sabihin yan. Kung asawa mo ang tinukso sa publiko, iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon mo. Hindi ko siya pinatay, at iyon ay maituturing na pagpapakita ng awa. Batay sa karaniwang paraan ng mga bagay-bagay, kahit na magkaroon siya ng 10 buhay, hindi iyon sapat para sa akin na pumatay. Totoo nga ang sinabi ni Alvin. Kung siya iyon mula sa kanyang nakaraang buhay, hindi ito magiging sapat kung ang gardo na iyon ay namatay ng 10 beses. What high-sounding sentiments. I'm really curious, what's your true background? Saang clan ka galing? Tanong ng Teller Clan Patriarch sa mahinang boses. Hanggat ang kabataang nauna sa kanya ay hindi miyembro ng alinmang angkan ng County City o Imperial City, kahit na kailangan niyang makipagsapalaran, papatayin pa rin niya siya dito at ngayon, dahil gusto niyang ilabas ang puot sa loob ng kanyang puso at maghayganti para sa kanyang anak. At sa bagay na ito, nakuha niya ang pagkilala ng 2 matatanda sa tabi niya bago pumunta rito. Sa oras na iyon, sabay silang aatake at lilipulin ang lahat ng posibleng panganib. Alvin Clan Patriarch, mataas ang tingin mo sa akin. Isa lang akong junior na walang pangalan, ni hindi karapat-dapat na banggitin, walang pakialam na sabi ni Alvin. Nang marinig ang sinabi niya, lumubog ang ekspresyon ng 3 grupo ng Teller Clan. Habang nagsasalita si Alvin sa ganitong paraan, mas naramdaman nilang misteryoso si Alvin, kaya hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ano, ang lakas ng loob mong pilayin ang anak ko pero wala ka man lang lakas ng loob na ipahayag ang background mo. Tanong ng Teller Clan Patriarch sa malalim na boses habang ninanais niyang gumamit ng provocation para pilitin si Alvin na ibunyag ang kanyang background. Sa kasamaang palad, gayunpaman, paano mahuhulog si Alvin sa kanyang maliliit na panlilinlang na ito? Alvin Clan Patriarch, alam ko kung ano ang iniisip mo. Ngayon ay ibababa ko ang mga salitang ito, isa lang akong junior na walang pangalan, at wala akong background sa likod ko. Kaya hindi mo kailangang maging maalalahanin sa maraming bagay. Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Ang mga salita ni Alvin ay naging sanhi ng pagkagalit ng Teller Clan Patriarch dahil sa kahihiyan, at ang 2 matandang lalaki sa tabi niya ay nakaramdam ng higit na takot. Ang pagwawalang bahala sa lahat ng iba pa, ang pagtitimpi lamang na ito ay sapat na nagpakita na ang kabataang ito ay hindi simple. Kung gayon, gusto ko talagang makita kung gaano kahusay ang walang pangalan na junior na ito. Ang mukha ng Patriarch ng Teller Clan ay lumubog habang ang origin energy na naipon niya mula pa noong simula ay sumabog. Sa isang kisap mata, ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay sumugod patungo kay Alvin na parang isang bato na nagbuka ng mga pakpak nito, lumalapit sa buong galit. Sa itaas niya, 10 sinaunang mammoth na silhouette ang nakondensed sa anyo. Ika-7 antas ng core formation stage. Patriarch. Naging malungkot ang mga ekspresyon ng 2 matandang Teller Clan. Hindi nila akalain na ang Patriarch ay magiging padalos-dalos. Bagamat gusto nila siyang pigilan, huli na ang lahat. Napansin nila na ang binata na nakasuot ng violet ay may mainit na ngiti sa kanyang mukha mula pa noong una. Nakatayo siya roon na walang kibo, na parang hindi pinapansin ang pag-atake ng Teller Clan Patriarch. Hindi nagtagal, nakuha nila ang kanilang sagot. Isang ika-7 antas lamang ng core formation na mahina ang nangangahas na maging mapangahas sa harap ng aking liege. Si Jack ay tila biglang nawala sa kinatatayuan niya, at nang muli siyang nagpakita, nasa harapan na niya si Alvin. Malungkot ang mukha ng Patriarch ng Teller Clan. Hindi ba't ang lalaking nakamaskara ay isang bagon driver? Paano siya nagkaroon ng nakakatakot na bilis? Ni hindi niya naabutan ang isang maliit na bahagi ng bilis ni Jack. At malinaw na malinaw sa kanyang puso kung ano ang ibig sabihin nito. Bang! Itinaas ni Jack ang kanyang kamao nang hindi gumagamit ng anumang martial skill. Ang simpleng suntok ay nagdulot ng hindi maihahambing na marahas na enerhiya habang sumasabog ito sa dibdib ng Teller Clan Patriarch, at ang nakakatakot na origin energy sa loob ay sumabog, pinasabog ang Teller Clan Patriarch. Kaagad, mahigit 20 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa itaas ng Jack. Bumagsak sa lupa ang Teller Clan Patriarch na may pagbagsak. Tuluyan nang lumubog ang kanyang dibdib. Nagluwa siya ng ilang subo ng dugo at nagpumiglas saglit bago tuluyang nawala ang lahat ng palatandaan ng buhay. Patay.
Origin. Origin Core Stage. Malungkot ang ekspresyon ng dalawang matanda. Kahit na ang kanilang patriarch ay pinatay lamang ng isa pa sa harap mismo ng kanilang mga mata, hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw dahil ang kanilang mga paglilinang ay nasa ikawalong antas lamang ng core formation stage. Kung gustong patayin sila ng isang origin core martial artist, ito ay kasing simple ng pagputol ng damo. Huminga ng malalim ang dalawang matandang lalaki habang nakatingin sa isa't isa bago sabay na inilipat ang kanilang mga tingin kay Alvin. Young Master, lahat ng nangyari ay dahil sa patriarch at sa kanyang anak. Patawarin mo kami. Oo, Young Master, isa kang dakilang tao, at sigurado akong patatawarin mo ang mga hamak na ito. Yumuko ang dalawang matandang lalaki at humingi ng paumanhin na may nababagabag na ekspresyon. Ang inn manager at attendant na nakatayo sa malapit ay parehong natulala nang makita nila ang eksenang ito. Bilang miyembro ng Raineng Valley Town, natural na alam nila kung sino ang dalawang matandang ito. Sila ang dalawang pinakamalakas na elder sa buong Teller clan. Karaniwan, ang dalawang matandang ito ay parang mga lokal na tirano na nag-uutos ng hangin at ulan sa Raineng Valley Town. Ngunit ngayon ay parang mga apo na sila sa harap ng kabataang ito na nakasuot ng violet. Wala akong planong ituloy ang bagay na ito kung hindi mo ako hahanapin ngayong gabi, ngunit sa kasamaang palad. Nanliit ang mga mata ni Alvin habang nakatingin sa dalawang matandang lalaki na may kalmadong ekspresyon. Malungkot ang mga ekspresyon ng dalawang matanda. Young Master, mangyaring magpakita ng awa at palayain ang aming Teller clan. Ang aming Teller clan ay handang magbayad ng isang halaga bilang kabayaran. Ang isang origin core martial artist ay magagawang lipulin ang Teller clan ng madali. Ito ay isang bagay na hindi nila pinagdudahan kahit kaunti. Kabayaran. Nagningning ang mga mata ni Alvin, at ang kanyang orihinal na malamig na ekspresyon ay nagpakita ng isang napakatalino ng ngiti. Bakit hindi niyo sinabi ng mas maaga? Under the circumstances, I won't be courteous then. I want 1,000,000 silver. How about it? I presume such a small amount wouldn't be a problem for your Teller clan. 1,000,000 pilak. Tuluyan nang natigilan ang dalawang matanda. Ang kabataang ito. Anong matataas na damdamin? Noong una ay inaasahan nila na ang paggastos ng 200 hanggang 300,000 ay magbibigay daan sa kanila upang bumili ng kapayapaan, ngunit hindi nila akalain na ang mga kabataang nakadamit ng violet ay talagang hihingi ng 1,000,000 kaagad. Ang Teller clan ay isang maliit na angkan lamang sa loob ng isang maliit na bayan, at sa gayon ay malayong maihambing ang sarili sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan sa mga angkan ng malalaking lungsod na iyon. Kahit na ang Teller clan ay nakagawa ng 1,000,000 pilak ngayon, ito ay magdudulot ng malaking pinsala sa kanilang katayuan sa pananalapi. Ibubuko pa lang nila ang kanilang mga bibig at humingi ng pasensya nang. Jack, samahan mo ang dalawang matanda na ito. Bumalik ka kapag nakuha mo na ang pilak, ngunit huwag kang gumawa ng anumang gulo. Tinalo sila ni Alvin sa suntok sa pamamagitan ng pagbibigay muna ng utos kay Jack. Pagkatapos niyang magsalita, humikab si Alvin bago iwinagayway ang kanyang kamay bilang pagpapali sa dalawang matandang lalaki. Tulog na ulit ako. Salamat, Teller clan, sa iyong mapagbigay na regalo. Umalis si Alvin pagkatapos niyang magsalita. Ang dalawang elder ng Teller clan ay nagtinginan sa isa't isa na may walang magawa at mapait na mga ekspresyon. Mukhang hindi nila may iligtas ang 1,000,000 pilak na iyon. Ngayon wala na silang ibang hinangad kundi ang pisilin si Gardo hanggang mamatay. Kung hindi dahil sa batang iyon, ang Teller clan ay hindi kailangang mawala ng 1,000,000 silver nang walang dahilan. Lihim nilang ipinasya sa kanilang mga puso dahil sa galit na kapag natapos na ang usaping ito, tiyak na parurusahan nila si Gardo bilang babala sa iba upang maiwasan ang isa pang katulad na insidente na mangyari sa Teller clan. Tara na. Bumaba ang malamig at walang pakialam na tingin ni Jack sa dalawang matandang lalaki, dahilan para manginig sila habang magalang silang nangunguna. Oh my God! Anong klaseng magandang figure ang dumating sa aming inn? Mariin na napalunok ng laway ang manager ng inn. Napagdesisyonan niya sa kanyang puso na kapag dumating ang binatilyong naka-violet para mag-check out bukas, ibabalik niya sa kanya ang lahat ng bayad sa kwarto. 130.
Sa madaling araw, habang ang mundo ay nagising at ang unang sinag ng sikat ng araw ay sumikat sa lupa. Isang malaking bago na hinihila ng 5 malalaking kabayo ang tumakbo palabas ng Raineng Valley Town, na nagpatuloy sa paglalakbay nito sa kalsada patungo sa Imperial City ng Crimson Sky Kingdom pagkatapos ng isang gabi. Splash! Sa karwahe, habang tinitimbang ni Alvin ang salansan ng pilak sa kanyang kamay, isang napakatalino ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi ko inaasahan ang pera na darating ng ganoon kadali. Sa kasalukuyan, ang pilak sa kanyang pag-aari ay lumampas na sa threshold na 10 milyon. Alvin, saan mo nakuha ang lahat ng pilak na ito? Sumimangot si Rosa na may nagtatanong na ekspresyon. Nakita lang niya na ipinasa ni Jack ang lahat ng pilak na ito kay Alvin ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari o kung saan nanggaling ang pilak. Tita Rosa, tiyak na galing sa kanya ang pang-blackmail sa Teller clan ng Raineng Valley Town na iyon. Tinakpin ni Megan ang kanyang bibig habang siya ay mahinang tumawa. Bagamat hindi niya eksaktong nakita ang nangyari kagabi, nang ipasa ni Jack ang pilak kay Alvin at banggitin ang Teller clan, hindi naging mahirap para sa kanya na iugnay ang lahat. Nang malaman ni Rosa ang buong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, hindi niya napigil ang umiling at tumawa. Ang gardo na iyon ay talagang naghanap ng lana ngunit umuwing ginupit. Ngunit tiyan, sino nga ba ang Jack na iyon, at bakit kanya kikilalanin bilang kanyang liege? Nang makitang nagawa ni Jack na takutin ang buong Teller clan, napagtanto ni Rosa na si Jack ay hindi ordinaryong tao. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Alvin habang dahan-daang nagpapaliwanag, "Nay, nahuli siya ng iba bilang isang alipin at nagkataon na nailigtas ko siya, kaya kinilala niya ako bilang kanyang katiwala. Maaari pa rin siyang mahuli bilang isang alipin kahit sa kanyang lakas." Natarante si Rosa at kasabay nito ay naunawaan kung bakit nagsuot ng maskara si Jack. Ito pala ay isang paraan upang masakop ang tatak ng kanyang alipin. Nalisan siya kanina at nasa ika-9 na antas lamang ng body tempering stage ang lakas niya. Iniligtas ko siya at saka tinulungan siyang gamutin ang lason. Kasalukuyan niyang nabawi ang kanyang lakas sa nascent soul stage. Nagsinungaling si Alvin sa mga hita ng jade ni Kelly at kinain ang mga ubas na pinakain sa kanya ni Kelly habang nagsasalita ng hindi malinaw. Nascent soul stage. Sa sandaling ito, hindi lang si Rosa, maging si Megan ay natulala. Bagamat alam ni Megan na ang lakas ni Jack ay kakilakilabot, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ito. Nascent soul stage. Ang ganitong paglilinang ay hindi gaanong mas mababa sa Supreme Elders ng 3 dakilang angka ng Nag-Allen City, at naging sanhi ito ng kanyang labis na pagkagulat. Si Kelly lang ang hindi talaga nagulat at nanatiling kalmado habang inaalis niya ang balat ng mga ubas at isa-isang inilagay sa loob ng bibig ni Alvin. Sa kanyang puso, walang anumang bagay na hindi kaya ng young master na kanyang hinahangaan. Hindi nakakagulat na hinarap mo ang usapin ng Fresh Breeze Town Fade family. Sa wakas ay naunawaan ni Rosa, at sa wakas ay nasagot ang mga tanong sa kanyang puso. Hindi ko talaga akalain na si Jack ay isang nascent soul stage powerhouse. Si Megan ay bumalik lamang sa kanyang katinoan pagkaraan ng mahabang panahon. Hindi ba't isa lang itong nascent soul martial artist? Do you need to be so surprised? Sumulyap si Alvin kay Megan bago dahan-daang nagsabi, "Little Megan, basta't seryoso mong linangin ang Galactic Star Technique, hindi ka magiging mahirap na tumuntong sa nascent soul stage sa loob ng 5 taon. Ngayon lang naalala ni Megan na ang Galactic Star Technique na kanyang nilinang ay isang top cultivation technique na maaaring linangin hanggang sa Martial Emperor stage. Idinagdag pa doon ang mataas na purity medicinal pills na pinadalisay ni Alvin, ang kanyang cultivation ay tataas sa napakabilis na bilis. Alvin, maaari ba tayong umasa sa Jack na iyon? Kung ikukumpara kay Megan, pinag-isipang mabuti ni Rosa ang mga bagay-bagay, at ang kanyang magandang mukha ay seryoso at bahagyang nag-aalala. Sa ganang kanya, ang pagkakaroon ng powerhouse sa iyong tabi ay walang pinagkaiba sa isang talam na may 2 talam. Mom, don't worry. Naisip ko na. Bahagyang ngumiti si Alvin. Natural na alam niya kung ano ang ikinababahala ng kanyang ina, at ito ay walang iba kundi ang pag-aalala na si Jack ay sasalungat sa kanya. Sa kasamaang palad, gayunpaman, ang buhay ni Jack ay kasalukuyang nasa kanyang kamay, at sa buong mundo, siya lamang ang may kakayahang pagalingin ang laso na ibinigay niya kay Jack.
Ang laso na iyon ay isang espesyal na formula na natatangi sa Rebirth Martial Emperor, na isang royal grade alchemist noong panahong iyon. Nang umalis ang grupo ni Alvin, ang buong kapaligiran ng Teller clan ay labis na nanlumo. Namatay na ang kanilang patriarch. Ama. Nang magising si Gardo at mapansin na wala na ang kanyang maliit na kapatid, nakatanggap na siya ng isang malakas na suntok. Ngayong marinig niya na ang kanyang mas mabilis ay napatay ay naging sanhi siya ng isang sigaw na puno ng kalungkutan, at napakahirap para sa kanya na tanggapin ang dalawang suntok nang bigla na siya ay nawala ng ulirat. Naiintindihan niya na sa pagkamatay ng kanyang ama, nangangahulugan din ito na ang katayuan ng Teller clan ay magdurusa ng malaking pagbaba. Pagkaraan ng ilang araw, si Gardo, na kagagaling lang sa matinding kahirapan, ay dinala sa punishment hall ng ilang disipulo ng Teller clan at pinalo ng 100 tabla bilang parusa sa harap ng lahat sa Teller clan. Habang siya ay nangangitim sa sakit, narinig niya ang boses ng Grand Elder. Nagdala ng kapahamakan si Gardo sa ating Teller clan. Sa pagsunod sa utos ng dalawang Guardian Elder, binigyan siya ng espesyal na parusa dito. Sa hinaharap, kung sino man ang gumawa ng parehong pagkakamali, tatanggap sila ng parusang kamatayan gaya ng nakasaad sa mga batas ng clan. Nang muli siyang magising, si Gardo ay labis na nawala ng gana at ang kanyang mga mata ay kumikislap na puno ng panghihinayang. Hindi niya akalain na isang desisyon mula sa gabing iyon ang magiging dahilan para mahulog siya sa ganoong estado. Kung bibigyan siya ng langit ng isa pang pagkakataon na muling gawin ang gabing iyon, kahit na kailanganin niyang talikuran ang kanyang pagmamataas at yumuko ng 10 beses sa kabataang iyon na nakasuot ng violet, nanaisin pa rin niyang humingi ng tawad sa kabataang nakadamit ng violet. Ngayon ay wala na siyang natitira, pati pride. Alvin Guang, hiniling ng Grand Elder ang presensya mo sa audience hall. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog mula sa labas at naging sanhi ng pamumutla ng mukha ni Tian Guan. Pagkarating sa audience hall, direktang lumuhad si Gardo sa harap ng Grand Elder at hinawakan ang mga binti ng Grand Elder at siya ay umiyak. Grand Elder, I know my mistakes, I really know my mistakes. Huwag mo na akong parusahan, huwag mo na akong parusahan. Please, please. Sumimangot ang Grand Elder ng Teller clan at medyo hindi maganda ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa 3 tao sa malapit. Aniya, sa kahihiyan, 3 respetadong bisita, ipagpaumanhin mo ang eksenang ito. Kasunod nito, lumubog ang kanyang mukha habang sinisipa niya si Gardo. Alvin Guang, hindi kita dinala dito ngayon para parusahan ka. Bukod sa 2 Guardian Elder, ikaw lang ang pamilyar sa hitsura ng kabataang nakadamit ng violet noong isang araw. Ngayon, ilarawan ng detalyado ang hitsura ng batang iyon na nakadamit ng violet sa 3 respetadong bisita. Nang mabalitaan ni Gardo na hindi siya dinala dito para parusahan, sa wakas ay napabuntong hininga siya, at ngayon niya lang napansin na may 3 pang tao sa loob ng audience hall. Isang matandang lalaki, isang medyo may edad na lalaki, at isang binata na nasa edad 20. Kayong lahat. Ano ang relasyon ninyong lahat at ang naka-violet na kabataang iyon? Tanong ni Gardo, na medyo kinakabahan. Talagang natakot siya na ang mga taong ito ay kamag-anak ng kabataang iyon na nakadamit ng violet. Naisip niya na narito sila upang kumilos para sa kabataang nakadamit ng violet. Kung iyon ang kaso, siya ay talagang kasawi ang palad sa sukdulan. Siya ay isang hindi mapagkakasundo na kaaway natin, at ang dahilan kung bakit tayo narito ay dahil sa hinahabol natin siya na may layuning patayin siya. Sabi ng 20 anyos na binata, na may boses na puno ng kalupitan at puot. Nang marinig ang sinabi niya ay nagningning ang mga mata ni Gardo, kasunod nito ay tila may naalala siya at nanlabo ang kanyang mga mata. Walang silbi, mayroong isang Origin Core martial artist na nagpoprotekta sa kanya. Kahit ang aking ama, ang Patriarch, ay namatay sa kanyang kamay. Origin Core Stage. Tawa ng tawa ang binata. Isa lamang itong Origin Core martial artist, ano ang dapat katakutin? Ang taong ito sa tabi ko ay ang ating Yu Clan's Grand Elder, isang pag-iral sa Nascent Soul Stage. Ang isang Origin Core na martial artist ay mamamatay sa isang pitik lang ng kamay ng Grand Elder. Nascent Soul Stage. Nagulat si Gardo. Nagsikip ang mga mag-aaral ng Teller Clan Grand Elder, at nag-react lang siya pagkatapos ng maikling sandali. Yu Clan.
Nascent Soul Stage. Kayong lahat. Hindi naman kayo mula sa Yuklan ng county city ng Swallow Mountain County, di ba? Muling nagningning ang titig ni Gardo, tulad ng mabituing langit sa kalangitan sa gabi, habang nakatingin sa binata na parang tumitingin sa huling nagel iligtas buhay na dayami na maaari niyang hawakan. Oo, kami ay mula sa Yuklan. Ito ang aming Yuklan's Grand Elder, at ito ang aking ama, ang Yuklan's Second Elder. Mayabang na itinaas ng binata ang kanyang ulo habang ninanamnam ang mga titig na puno ng paggalang mula sa dalawang miyembro ng Teller Clan. Kaya ito ay ang Grand Elder, pangalawang Elder, at Young Master ng Yuklan. Patawarin mo itong si Leonard sa hindi pag-entertain sa iyo ng maayos. Gardo, bilasan mo at kumuha ng kusina para maghanda ng engranding handaan. Gusto kong maaliw ng maayos ang mga bisita natin. Ang Teller Clan Grand Elder na si Leonard ay tumingin kay Gardo habang nag-uutos. Oo. Habang nagmamadaling tumayo si Gardo, kumikislap ang kanyang mga mata sa pagkabalisa. Pare, may maghihiganti talaga para sa iyo sa lalong madaling panahon. Paano kung may origin core martial artist sa tabi ng munting bastard na iyon? Isang Nascent Soul Stage powerhouse ang lumipat mula sa Yuklan para patayin siya, at higit pa, ito ay ang Yuklan's Grand Elder. Walang alinlangan na mamamatay ang munting bastard na iyon. At maaari kang magpahinga ng mapayapa sa langit. Teka. Sa sandaling ito, ang Grand Elder ng Yuklan, si Harvey, ay pinigilan si Gardo at walang pakialam na sinabi, ang dahilan kung bakit ako pumunta sa iyong Teller Clan ay hindi para kumain. Ngayon, ilarawan ang hitsura ng batang iyon na nakadamit ng violet ngayon. Hindi nang ahas si Gardo na mag-alinlangan habang nagmamadali siyang tumango at inalala ang mga eksena ng kabataang nakadamit ng violet mula noong gabing iyon. Inilarawan niya ang hitsura ng kabataang nakadamit ng violet sa grupo ng tatlo ng Yuklan. Grand Elder, siya na. Ang binata, ang Lucian ng Yuklan, ay may nasasabik na ekspresyon. Basta siya yon. Kaya kung ganon, umalis siya dito 7 days ago. Tumango si Harvey. Kung ganoon ay umalis na tayo. Grand Elder. Humakbang pasulong si Leonard habang magalang na sinabi, malayo na ang nilakbay ninyong tatlo at marahil ay gutom na kayo ngayon. Bakit hindi kayo tumuloy sa aking Teller Clan at kumain? Karangalan ng aming Teller Clan na nakarating kayo rito. Sana ay mabigyan ninyo ako ng pagkakataong mabigyan kayo ng mabuting pakikitungo sa Teller Clan. Hindi direktang sumang-ayon si Harvey ngunit sa halip ay tumingin kay Second Elder Leon at Lucian. Ano sa tingin nyo dalawa? Grand Elder, dahil ang Alvin na iyon ay umalis na 7 araw na ang nakalipas, hindi kami nagmamadali. Kumain muna tayo bago tayo umalis, mungkahi ni Lucian. Eksakto, naglalakbay kami sa pamamagitan ng Fergana Horse, kaya tiyak na maabyutin namin siya sa loob ng 2 araw kahit na kumain kami ng pagkain na ito. Tumango si Leon habang kumikislap ang kanyang mga mata sa malamig na liwanag. Tumango si Harvey bago tumingin kay Leonard. Kung gayon, guguluhin ko ang Teller Grand Elder. Not a problem. Not a problem at all. Napangiti si Leonard. Nitong mga nakaraang araw ay naging mahirap sa Teller Clan pagkatapos ng kamatayan ng Patriarch at pagkatapos ay ninakawan ng 1,000,000 pilak. Ang iba pang 2 angka ng Raineng Valley Town ay naging hindi mapakali nitong mga nakaraang araw, halatang iniisip na kunin ang buong Teller Clan. Sa ganang kanya, hanggat ang Teller Clan ay magkakaroon ng relasyon sa County City Yuklan, tiyak na masisiguro niya ang kaligtasan nito. Pupunta ako kaagad sa kusina, sabi ni Gardo na may excited na boses habang tumatakbo palabas ng audience hall. 131. Bang! Sa loob ng katawan ni Alvin, ang Origin Energy ay nag-charge at nakalusot sa huling bottleneck. Isang carp ang tumalon sa Dragon Gate at agad na nag-transform sa isang dragon. Sa eksaktong sandali na nag-charge ang Origin Energy sa pamamagitan ng bottleneck, ang katawan ni Alvin ay agad na sumailalim sa isang pagbabago sa mundo. Binuksan ni Alvin ang kanyang mga mata at isang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Nasira ko na. Ika-4 na antas ng core formation stage.
Sa nakalipas na 3 buwan, si Alvin ay hindi kailanman huminto sa paglilinang habang siya ay naglalakbay sa Imperial City, at ang mga katotohanan ay magpapatunay na ang kanyang pagsusumikap ay hindi nasayang. Maaari kong gamitin ang lakas ng 11 sinaunang mammoth nang hindi gumagamit ng mga espiritong sandata sa aking kasalukuyang lakas. Iyan ay maihahambing sa isang ordinaryong 8th level core formation martial artist. Kapag nakumpleto ko na ang ika-4 na antas ng core formation stage na tempering ng fleshly body para sa Raging Python form, magkakaroon ako ng isa pang sinaunang mammoth na halaga ng lakas. Ang mga mata ni Alvin ay kumislap na may bakas ng isang makinang na liwanag. Xander, magkikita talaga tayo sa lalong madaling panahon, at sa oras na iyon, ang ibinigay mo sa akin, ibinigay kay Kelly, ibinigay kay Dan. Babayaran kita ng 100 ulit, 1,000 ulit, o kahit 10,000 ulit. Matapos makalusot, natuwa si Alvin, ngunit nang iangat niya ang kanyang ulo para tingnan ay napagtanto niya na ang kanyang ina ay nagsasaka pa rin, at ang mga batang babae, sina Megan at Kelly, ay parehong natutulog. Ang 2 batang babae na ito ay malamang na talagang pagod. Isang banayad ng ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin at ang kanyang mga mata ay napuno ng kahinahunan. Pinlano niyang gamitin ang buong buhay niya para protektahan ang 2 babaeng ito at hayaan silang maging pinakamasayang babae sa mundong ito. Ito ang pangako niya sa kanyang sarili na hindi magbabago sa buong buhay niya. Binuksan ni Alvin ang kurtina ng karwahe at tumingin sa malayo. Sa paglalakbay na ito, nakatagpo sila ng ilang walang kwentang bandido. Gayunpaman, wala sa mga bandidong iyon ang nagawang magnakaw at pumatay sa kanila. Sa halip, pinatay sila ni Jack. Si Alvin ay sobrang komportable sa paligid ni Jack, at pagkaraan ng ilang sandali, nakaramdam siya ng bahagyang pagod at nakatulog. Hindi nagtagal, nagising si Alvin sa tunog ng nagmamadaling mga paa ng kabayo na humahakbang patungo sa kanila. Ang mga tunog na ito ay nagmula sa 3 kabayo na may bilis na higit sa bilis na kayang gawin ng anumang ordinaryong kabayo. 3 Fergana horses. Papalapit ng papalapit ang tunog ng mga kabayo. Binuksan ni Alvin ang kurtina ng karwahe at tumingin sa likod. Napakunot ang kanyang mga kilay sa nakita niya. Sa di malamang oras, kitang-kita niya ang mukha ng isa sa 3 figure. Lucian. Talagang mabilis ang mga galaw ng Yuklan. Nanlamig ang mga mata ni Alvin nang isara niya ang kurtina ng karwahe. Hindi niya inistorbo ang kanyang ina ni Kelly at Megan habang binuksan niya ang pinto ng karwahe at umupo sa tabi ni Jack. Jack, papunta sa akin ang 3 tao sa likod. Ihinto mo ang bagon sa gilid at harapin natin sila. Yes, my liege. Tumango si Jack at inihinto ang bagon sa gilid ng kalsada bago sumunod kay Alvin at sumugod patungo sa likuran ng bagon. Pahingi. Nay. Huminto ang 3 Fergana horses bago si Alvin. Sa kanilang mga katawan ay pawis na tila sariwang dugo, at sa ilalim ng mga sinag ng nasusunog na araw, ito ay kumikinang na may malademonyong kinang. Isang binata na nasa ibabaw ng isa sa mga kabayo ng Fergana ay malamig na tumitig kay Alvin habang nanunuya, Alvin, alam mo na hindi ka makakatakas sa kamatayan, kaya pumunta ka para maghanap ng sarili mong kapahamakan. Ano? Umaasa na gamitin ito para makiusap na iligtas namin ang iyong pamilya. Lucian, ang yabang mo pa rin gaya ng dati. Tumingin si Alvin kay Lucian at nagsalita sa walang pakialam na tono. Ang kanyang tingin ay hindi kailanman napunta kay Lucian. Sa halip, bumaba ito sa 2 pang tao. Isang matandang lalaki at isang medyo may edad na lalaki. Sa sandaling ang isang martial artist ay nasa itaas na ng core formation stage, ang kanyang cultivation ay hindi isang bagay na madaling matukoy, ngunit si Alvin ay minana ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor pagkatapos ng lahat, at sa pamamagitan ng pag-asa sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, malabo niyang napagtanto na ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ang martial na lalaki ay isang matandang lalaki, ang isa pang martial na lalaki, ang matandang lalaki, si Core. Isang nascent soul martial artist. Ang lakas ng matandang ito ay hindi mas mababa kaysa sa Supreme Elder ng hikla ng Aqua Mist City, si Humphrey. Humph! Alvin, matigas pa rin ang ulo mo kahit malapit ka ng mamatay.
Sasabihin ko sa iyo ngayon mismo, kahit na dumating ka at hanapin ang kamatayan, hindi ko pa rin palalampasan ang pamilya mo. Hanggat ito ay may kaugnayan sa iyo, pagkatapos ay mamamatay sila. Nang makitang hindi siya pinapansin ni Alvin ay nagdulot ng matinding galit kay Lucian. Anong sabi mo? Lumubog ang mukha ni Alvin at bahagyang naging malamig ang kanyang tingin. Isang nakakatakot na layunin ng pagpatay ang lumabas mula sa kanya patungo kay Lucian. Ang pananakot sa kanyang pamilya ay bawal sa kanya. Ang ekspresyon ni Lucian ay namutla at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig nang bigla siyang binalot ng layuning ito na pumatay, at siya ay nahulog sa kanyang kabayo sa isang malungkot na kalagayan. Ang matandang lalaki, o ang Grand Elder ng Yu Clan, si Harvey, ay sumulyap kay Alvin na may bahagyang nagtatakang tingin. Ang ganoong layunin ng pagpatay. Maging siya, na pumatay para sa kanyang buhay hanggang ngayon, ay hindi nakabuo ng layuning pumatay ng ganitong antas. Ang kabataang ito sa paligid ng edad na 17 ay hindi isang ordinaryong tao. Nililigawan mo si kamatayan. Lumubog ang mukha ni Leon habang ang kanyang mga paa ay nakatapak sa katawan ng Fergana horse. Inilunsad niya ang kanyang sarili na parang rocket patungo kay Alvin, pagkatapos ay binasag niya ang kanyang palad na tangay ng marahas na hangin patungo sa kanya, na naging sanhi ng tunog ng pagsabog ng hangin na umalangaw-ngaw. Alvin, pinatay mo ang anak ko, si Henry. Ngayon ang araw na mamatay ka. Henry. Ang mga mata ni Alvin ay kumikislap ng naunawaan niya. Kaya ang lalaking ito ay ama ni Henry. Habang tinitingnan niya ang 110 sinaunang mammoth silhouette sa itaas ng leon, naisip ni Alvin sa kanyang puso, hindi masama ang lakas ng leon na ito. Talagang nilinang niya ang 8 antas ng Origin Core Stage. Ngunit ang kaunting lakas na ito. Naglakas loob ka na maging walang galang sa aking liege. Mamatay. Paputok na sigaw ni Jack. Habang siya ay agad na sumugod upang harangin si Leon, 100 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa itaas niya. 7 antas ng Origin Core Stage. Si Harvey, na nakaupo pa rin sa ibabaw ng kanyang Fergana horse, ay bahagyang nagulat, ngunit walang anumang intensyon na magbigay ng kamay. Sa abot ng kanyang pag-aalala, si Leon ay higit pa sa sapat upang mahawakan ang isang 7 antas ng Origin Core Martial Artist. Humph! Isang 7th level Origin Core Martial Artist lang ang nangangahas na maging mapangahas sa harap ko. Papatayin muna kita. Si Leon ay tumingin ng masama habang siya ay nanunuya, at ang kanyang palad na lumalapit na may napakalaking momentum ay napuno ng Origin Energy habang ito ay sumasabog patungo kay Jack. Whoosh! Gayunpaman, sa sandaling ito, ang 100 sinaunang mammoth silhouette sa itaas ng Jack ay agad na naging 200. Hindi. Ang pagkakita sa eksenang ito ay naging sanhi ng pag-uyam sa mga sulok ng bibig ni Leon na ganap na nanigas, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng takot. Hindi niya akalain na si Jack ay talagang isang nascent soul na martial artist, dahil ang 200 sinaunang mammoth ay isang bagay lamang na isang martial artist na nasa itaas ng unang antas ng nascent soul stage na may kakayahang magkondensasyon. Gusto niyang itigil ang kanyang pag-atake, ngunit napagtanto niya na huli na ang lahat, dahil ang buong lakas sa loob niya ay ganap na nabuhos sa hampas ng palad na ito at ngayon ay mahirap bawiin. Itago mo ang kamay mo. Nadistorbo ang ekspresyon ni Harvey, dahil hindi niya akalain na itatago ni Jack ang kanyang lakas, at ang kanyang katawan ay mabilis na kumislap sa pagsisikap na iligtas si Leon. Sa itaas niya, 300 sinaunang mammoth silhouettes ang nabuo. 2 antas ng nascent soul stage. Naningkit ang mga mata ni Alvin nang mapansin niyang umaatake si Harvey, ngunit nanatili siyang hindi nabigla. Whoosh! Isang 3 talampakang haba na talim ang biglang lumitaw sa kamay ni Jack at sumipol upang agad na dumaan sa lalamunan ni Leon. Matapos matagumpay na makumplito ang kanyang pag-atake, bumalik si Jack upang tumayo sa harap ni Alvin at protektahan siya. Sinalo ni Harvey ang katawan ni Leon nang mapansin lamang na ang dugo ay marahas na umaagos mula sa lalamunan ni Leon, pagkatapos ay nagpumigla si Leon ng ilang sandali at nawala ang lahat ng palatandaan ng buhay. 2 matanda.
Ang ekspresyon ni Harvey ay naging malungkot dahil ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang mga kamay ay hindi lamang pangalawang elder ng Yu Clan, siya ay ang nakababatang kapatid ng patriarch. Ngayong namatay na si Leon sa harap niya, paano siya babalik at ipapaliwanag ito sa patriarch? Mula nang ibigay ni Jack ang lakas ng isang nascent soul martial artist, si Lucian ay ganap na natulala. Ngayong nakita niya ang pagkamatay ni Leon, ang kanyang ekspresyon ay namutla. Sumunod siya at patuloy na niyugyog ang bangkay ni Leon. Para bang ayaw niyang maniwala na totoo ang lahat ng ito. Ama! Ama! Ibinaba ni Harvey ang bangkay ni Leon at humakbang patungo kina Alvin at Jack habang nakatitig sa kanila ng malamig at walang pakialam na tingin. Ngayon, kahit na nasa unang antas ka ng nascent soul stage, siguradong mamamatay ka pa rin. At ikaw, Alvin, pagkatapos ko siyang patayin, hindi kita papatayin. Huhulihin kita at ibibigay para harapin ni Lucian. Ang malamig at walang pakialam na boses ni Harvey ay tumunog habang ang kanyang malamig na tingin ay dumaan kay Jack bago bumaba kay Alvin. Alvin, ipakikita ko sa iyong sariling mga mata kung paano ko hinihiwa ang laman ng iyong katawan ng pira-piraso. Gusto kong maramdaman mo na ang buhay ay mas masahol pa sa kamatayan. Matapos marinig ang sinabi ni Harvey, tumingin si Lucian kay Alvin na may isang titig na naglalabas ng walang awa na titig. Lumubog ang mukha ni Alvin. Kung gayon ito ay depende sa kung ang matandang kambing na ito ay magagawang mabuhay hanggang sa iyong mga inaasahan. Whoosh! Ginawa ni Harvey ang kanyang hakbang. Ang kanyang bilis ay napakabilis na si Alvin, sa kanyang kasalukuyang antas ng pagtatanim, ay hindi nasulyapan si Harvey. Si Jack ay kumislap kaagad pagkatapos ni Harvey, na tila madaling makita ang kinaroroonan ni Harvey habang direktang hinarang niya si Harvey. Isang unang antas lamang na nascent soul martial artist, mamatay. Lumitaw ang anyo ni Harvey habang siya ay malamig na sumisigaw, at sa kanyang kamay, isang makitid na sable na kasing manipis ng pakpak ng cicada ang biglang lumitaw bago sumipol sa hangin habang tumama ito kay Jack. Ang liwanag ng sable ay sumisikat, at sa ilalim ng sinag ng nagliliyab na araw, ito ay kumikislap na may maningning na kinang. Grade 8 Spirit Weapon. Kumislap ang tingin ni Alvin nang mapansin niya ang grade ng spirit weapon sa kamay ni Harvey. Samantala, sa tabi ng 300 sinaunang mammoth silhouette sa itaas ng Harvey, isa pang 60 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw. Ito ang lakas na pinalakas ng sandata ng espiritu. Ang Grade 8 Spirit Weapon ay nagbigay ng 20% amplification. Ang saber martial skill ni Harvey ay lubhang kapansin-pansin, dahil perpektong inihayag nito ang kanyang buong lakas, at ang kanyang pag-atake ay gumalaw na parang anino upang bumalot kay Jack. Hindi naman masama ang martial skill mo, but unfortunately, na-encounter mo ako. Hindi umiwas si Jack nang harapin ang kahangahangang saber strike ni Harvey, at ang 3 talampakang haba na talam sa kanyang kamay ay kumislap upang harangin ang pag-atake. Sobrang pagpapahalaga sa iyong sarili. Isang panunuya ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Harvey. Gayunpaman, sa ilang sandali, ang kanyang ekspresyon ay ganap na nagbago. Ano ang nakita niya? Sa sandaling umatake si Jack, ang 200 sinaunang mammoth silhouette sa itaas niya ay agad na naging 400 sinaunang mammoth silhouette. Ikatlong antas ng nascent soul stage. At hindi pa ito ang katapusan. Habang nanginginig ang spirit sword sa kamay ni Jack, ganap na nahayag ang lakas nito. Sa tabi ng 400 sinaunang mammoth na silhouette, isa pang 100 sinaunang mammoth na silhouette ang nabuo. Ang amplification ng spirit weapon ay malapit sa 30%. Ang lakas ng higit sa 500 sinaunang mammoth laban sa lakas ng halos 360 sinaunang mammoth, ang dalawa sa kanila ay tunay na hindi magkapareho, kaya ang resulta ay madaling natukoy. Clang! Ang Grade 7 Spirit Weapon, ang talam na may 3 talampakan ang haba, ay dumaan ng bigla nitong pinutol ang Grade 8 Spirit Weapon, makitid na saber, sa kalahati, at nang hindi nawawala ang anumang momentum ay patuloy na bumaba sa ulo ni Harvey. Isa lang ang naisip ni Harvey bago siya mamatay, ikatlong antas ng nascent soul stage. Grade 7 Spirit Weapon.
Ang pugot na ulo ni Harvey na lumipad ay nakadilat ang mga mata, na tila sinasabi na kahit hanggang sa sandali ng kamatayan, hindi niya akalain na si Jack ay magkakaroon ng ganoong lakas. Grand Elder. No, it can't be. It can't be. I must be dreaming, I must be. Ang eksena sa harapan niya ay naging sanhi ng mga mata ni Lucian na tila maghihiwalay na, at ang kanyang ekspresyon ay sobrang hindi magandang tingnan. Ungol niya sa kawalan ng pag-asa habang iniaabot ang kamay para kurutin ang sariling hita. 132. Ang matinding sakit na nagmula sa kanyang hita ay naging sanhi ng hindi napigilan ni Lucian ang kanyang sarili na magpalabas ng isang matinis na sigaw. Ngayon lang niya napagtanto na totoo pala ang lahat ng nangyari bago siya, at hindi siya nananaginip. Lucian. Paanong hindi alam ni Alvin ang iniisip ni Lucian matapos makita ang kanyang ginagawa? Isang panunuya ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin. Now, tell me, what do you think of how I should deal with you? Should I let you see with your own two eyes habang dahan-dahan kong hinihiwa ang laman sa katawan mo ng pira-piraso at hinahayaan kang mabuhay na mas masahol pa sa kamatayan? O dapat ba kitang bigyan ng mabilis na kamatayan? Sa sumunod na sandali, ang ginawa ni Lucian ay naging sanhi ng pagkatulala ni Alvin. Putong. Ang Lucian na ito ay talagang lumuhad sa sahig at nagsimulang yumuko sa kanya, kahit na hindi pinapansin ang dugong umaagos mula sa kanyang noo. Alvin, nakikiusap ako, bitawan mo ako. Ayokong mamatay, ayoko talagang mamatay. Habang papalapit sa kanya ang kamatayan, nakalimutan ni Lucian ang kanyang pagmamataas at nakalimutan ang lahat. Pakawalan mo. Ngumisi si Alvin. Pakawalan mo para makabalik ka sa Yuklan at makakuha ng mas maraming tao na maghayganti sa akin. Nagmamadaling umiling si Lucian. Sa sobrang takot niya ay nanginginig ang katawan niya. Hindi kita hahanapin para maghayganti, hindi talaga kita hahanapin para maghayganti. Parehong namatay sa kamay ko ang tatay mo at ang kapatid mo. Sigurado ka bang hindi mo ako hahanapin para maghayganti? Naglabas ng bakas ng pagdududa ang mga mata ni Alvin. Talaga, talaga. Tinitigan ni Lucian si Alvin na may nagsusumamong ekspresyon. Gayunpaman, napansin ni Alvin ang malamig na liwanag na kumikislap saglit sa kanyang titig, ngunit kahit na hindi ito napansin ni Alvin, hindi pa rin niya binalak na palayain si Lucian. Kung hindi inalis ang mga damo sa mga ugat, muli silang tatubo kapag umihip ang hangin sa tagsibol. Si Alvin ay maaaring ituring na naranasan kung gaano mali siya itong puso ni Lucian. Lucian, naaalala ko pa rin ang iyong mapagmataas at mayabang na hitsura noong una tayong magkita, at kung paano mo ako minamaliit. Noong una, wala akong planong pag-usapan ito, ngunit sa totoo lang ay lihim kang nakipagsapalaran sa iyong kapatid na kumuha ng isang taong kumitil sa buhay ko. Masasabing ang pagkamatay ng iyong kapatid, at maging ang pagkamatay ng iyong ama, ay dulot mo. Iniwas ni Alvin ang kanyang tingin kay Lucian. Ikaw. Ang pagkawala ni Centurion Froilan ay may kaugnayan sa iyo. Namutla ang ekspresyon ni Lucian. Pakiramdam niya ay kakaiba nang mawala ang mabuting kaibigan ng kanyang kapatid na si Froilan, ngunit ngayon, pagkatapos marinig ang sinabi ni Alvin, malabo niyang nahulaan ang isang bagay. Tumango si Alvin habang lantaran niyang inamin, oo, namatay si Froilan sa pamamagitan ng aking kamay. Ginamit ko ang parehong inscription na ginamit ko upang patayin ang iyong kapatid noong pinatay ko siya sa Dawnshroud Mountain Range. Namumula ang ekspresyon ni Lucian. Hindi niya akalain na mula sa simula hanggang sa huli, si Alvin ay hindi kailanman nag-alala tungkol sa kanyang paghihiganti. Ngayong naalala niya ang bagay na iyon, ang lahat ay tila siya na talaga ang gumagawa. Alvin, hanggat hindi mo ako papatayin, maipapangako ko sa iyo ang anuman. Kaya kung maging aso mo at hayaan mo akong utusan ako kahit anong gusto mo. Paano na? Ang mga mata ni Lucian ay naglabas ng pagnanais na mabuhay, dahil siya ay 20 taong gulang pa lamang sa taong ito at ayaw niyang mawala ang kanyang buhay dito. Maging aso ko. Natigilan si Alvin, dahil hindi niya akalain na talagang ipagwawalang bahala ni Lucian ang kanyang pagmamataas sa paraang maipagpatuloy lang ang buhay.
Ang kasalukuyang Lucian, kumpara sa Lucian na nakilala niya sa kanilang unang pagkikita, ay parang dalawang magkaibang tao. Kung napapanatili pa ni Lucian ang kanyang mapagmataas na anyo mula noon, maaaring medyo mataas ang tingin ni Alvin sa kanya. Ngunit ngayon ay wala na siyang gana na patayin itong si Lucian. Jack. Mahinang sabi ni Alvin sa tono na may halong lamig. Yes, my liege. Bagamat hindi nagbigay ng detalyadong tagubilin si Alvin, naiintindihan pa rin ni Jack ang ibig sabihin ni Alvin. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang taong sumunod kay Alvin sa loob ng ilang buwan. Hindi. Tumalikod si Lucian at tumakas, dahil napagtanto niyang nahaharap siya sa napipintong panganib nang makita niya si Jack na naglalakad palapit sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang mahinang bilis ay wala sa harap ni Jack, kaya naabutan siya ni Jack sa loob ng maikling sandali bago namatay sa ilalim ng kanyang talam. Sa ilalim ng tagubilin ni Alvin, hinanap ni Jack ang 3 bangkay ng Yuklan at nag-withdraw ng ilang pilak at isang special ring. Ang special ring na iyon ay tiyak na pag-aari ng Grand Elder, Harvey. My liege. Magalang na ipinasa ni Jack ang mga samsam kay Alvin. Tumango si Alvin at sinulyapan ang makitid na saber ng grade 8 spirit weapon na nasa 2 hati bago sumulyap sa 3 Fergana horses. Alisin mo ang kanyang spirit weapon. Magagamit ko ito kapag pinino ko ang mga sandata sa hinaharap. Tungkol naman sa 3 Fergana horses na ito, palitan mo sila para hilahin ang bagon at ibenta ang aming 5 kabayo sa susunod na bayan. Kumislap ang tingin ni Jack habang nagtatanong, sa gulat, my liege. You're a weapons craftsman also. Ganun ba kakaiba? Balik na tayo. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin habang nag-aapoy ang pilfire sa kanyang palad. Tumalikod siya at umalis pagkatapos niyang sunugin ang mga bangkay ng 3 miyembro ng Yuklan. Samantala, itinatag niya ang pagmamay-ari sa special ring ni Harvey sa daan. 2 milyong silver. Hindi masama. Ang Harvey na ito ay mas maganda kaysa sa Humphrey ng hikla ng Aqua Mist City noon. Nanguna si Jack sa 3 Fergana horses habang magalang siyang sumunod sa likod ni Alvin. Pakiramdam niya ay tila hindi ordinaryong tao ang liege na ito na kinilala niya. Anong biro? Paanong ang isang ordinaryong tao sa edad na ito ay napakatalino at malayo ang paningin, at tila nasa kanya ang lahat? Naramdaman pa ni Jack na sa ilang lugar, kahit na ang sect leader ng Boundless Sect noon pa man ay mas mababa kaysa sa kanyang liege. Siguro ang pagsunod sa aking liege ay ang kapalaran ko. Sa likas na talento ng aking liege, sa malaot madali ay tatango siya sa Asher Forest Imperial Kingdom. Pakiramdam ko ay magbabago ang buong buhay ko dahil dito. Ang kaisipang ito ay biglang umusbong sa loob ng puso ni Jack, at ang mismong kaisipang ito ay parang isang binhi na dahan-daang umusbong at lumago. Makalipas ang ilang taon, nang lingunin ni Jack ang lahat, sa kanya lang napagtanto kung gaano katama ang kanyang mga iniisip sa sandaling ito. Pagkatapos bumalik sa karwahe, napansin ni Alvin ang mga tingin ni Megan, Kelly, at Rosa na bumaba sa kanya. Gising na ba kayong lahat? Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin. Young Master, anong nangyari? Tanong ni Kelly. Wala lang, konting bandido lang. Bahagyang umiling si Alvin at humanap ng dahilan para maiwasan niyang mag-alala ang kanyang ina. Mga tulisan. Kailan pa dumating ang mga tulisan sa Fergana horses para magnakaw ng tao? Hinailan ni Rosa ang kurtina ng karwahe, tumingin sa labas, at ngumiti ng peke kay Alvin nang mapansin niya si Jack na umaakay sa 3 kabayo na ang buong katawan ay nababalot ng parang dugong pawis. Nahihiyang tumawa si Alvin. Ito talaga ay Fergana horse, at mayroon pang ang 3. Si Megan ay naakit din ng 3 Fergana horses, at isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Anong magagandang kabayo? Ito ang mga Fergana horses. Kuya Feifei, napaka-espesyal ba itong mga Fergana horses? Naakit din si Kelly sa 3 kabayong Fergana. Hindi mahalaga kung ito ay ang lakas ng mga binti nito, o ang hitsura nito, ang Fergana horse ay talagang pinakamataas na grado sa mga kabayo. Kelly,
Ang bilis ng Fergana horse ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa karaniwang kabayo, at nagagawa nilang maglakbay ng 1,000 milya sa loob ng isang araw. Bukod dito, ang isang Fergana horse lamang ay nagkakahalaga ng 1,000,000 pilak, paliwanag ni Megan. Nagulat si Kelly. Ang isang kabayo ay nagkakahalaga ng 1,000,000 pilak. Sa ilang sandali, ang masusing tingin ng tatlong babae ay sabay-sabay na bumaba kay Alvin. Sumikip ang puso ni Alvin, at kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Jack, sabihin mo sa akin kapag nakarating na tayo sa susunod na bayan. Inaantok na ako at matutulog na ako. Huminga si Alvin at nagpaalam kay Jack bago tiniis ang nagbabagang tingin ng tatlong babae habang nakahiga ito sa kama at nagkunwaring natutulog. Bastos! Kinawian ni Megan. Walang magawang umiling si Rosa ngunit wala siyang planong talakayin ang bagay na iyon. Ipinikit niya ang kanyang magagandang mata upang ipagpatuloy ang paglilinang. Pagkaraan ng maikling sandali, sumulyap si Alvin sa kanyang ina, at nang mapansin na lubusan na itong nakalubog sa loob ng kanyang cultivation, iniabot niya ang kanyang kamay upang hawakan ang kamay ni Megan. Little Megan, halika. Naguguluhan pa rin si Megan nang itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at isang spatial ring ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ito ay tiyak na spatial ring ng Grand Elder ng U-Clan, si Harvey. Ito ay... Huminga ng malalim si Megan. May hula siya sa kanyang puso, na naging dahilan para bahagyang natuwa siya. Hindi ka ba nagseselos na may spatial ring si Kelly? Habang nagsasalita si Alvin sa mahinang boses, inalis niya ang pagmamay-ari sa spatial ring at inilagay ito sa kamay ni Megan. Spatial ring talaga. Pagkatapos pamatak ni Megan ang kanyang dugo at maitatag ang pagmamay-ari ng spatial ring, iniyuko niya ang kanyang ulo sa pananabik at hinalikan si Alvin. Kasunod nito, napansin niyang nakatingin sa kanya si Kelly na may mapanuksong ngiti, dahilan para tumalikod siya sa kahihiyan at hindi na naglakas loob na lumingon kahit na lumipas na ang mahabang panahon. Nahihiya pa si Little Megan. Inilahad ni Alvin ang kanyang kamay at hinayla si Megan sa kanyang yakap sa isang dominanteng paraan, at ang kanyang kabilang kamay ay niyakap si Kelly, niyakap ang mga babae sa magkabilang kamay habang siya ay natutulog. Hindi nagtagal, pinaandar ni Jack ang kariton sa isang maliit na bayan. Matapos makitungo sa orihinal na 5 kabayo, ginamit ni Jack ang 3 Fergana horse papunta sa bagon. Nang umalis sila sa maliit na bayan, 100% ang rate ng mga taong muling sumulyap. May ilang tao pa nga na humabol sa likuran habang paalis sila sa maliit na bayan at pinagmamasdan ang kanilang bagon na nawala sa di kalayuan bago bumalik sa kanilang katinoan. Diyos ko, Fergana horse ba iyon? Ang 3 Fergana horses ay nagkakahalaga ng 3,000,000 silver. Ang paghila ng bagon na may 3 Fergana horses, masyadong maluho. Ang karamihan ng mga residente ng maliit na bayan ay malalim na nakaukit sa eksenang ito sa kanilang mga puso, dahil ito ang pinakamasayang gawa na makikita nila sa buong buhay nila. Pagkatapos magpalit sa 3 Fergana horses, ang bagon ay humampes na parang hangin na may napakabilis na bilis. Sa orihinal na plano ni Alvin, kakailanganin niya ng halos 1 taon upang makarating sa Imperial City, ngunit ngayon, dahil nagbago na sila sa mga kabayong Fergana, makakarating sila ng buong 3 buwan na mas maaga. Ang Imperial City ay nasa ulo. Ang mga titig ni Rosa ay komplikado habang siya ay tumingin sa bintana ng karwahe at nakita ang malayong-malayo na Maringle at napakalaking lungsod na sumasakop sa isang malawak na kalawakan. Noong taong iyon, kinuha niya ang kanyang anak na napakaliit pa para maunawaan ang anumang bagay at umalis sa lugar na ito. Hindi niya akalain na makalipas ang maraming taon ay muli siyang tatantong sa lupang ito. Tila naalala niya ang mga eksena noong buhay pa ang kanyang asawang si Raymond. Bagamat nawala ang kanyang asawa maraming taon na ang nakalipas, naniniwala siyang buhay pa ito. Alvin. Tumingin si Rosa sa isang Alvin at dahan-daang sinabi, kapag nakarating na tayo sa Imperial City, inaasahan ni nanay na samahan mo si nanay na maglakbay sa Darfield clan para makilala mo ang iyong mga ninuno at bumalik sa iyong angkan. Sa taong iyon, siya ang lihim na kumuha kay Alvin at umalis, at ang dugo ni Alvin ay dumaloy sa dugo ng Darfield clan, kaya miyembro pa rin siya ng Darfield clan.
Kilalanin ang aking mga ninuno at bumalik sa angkan. Sumimangot si Alvin. Ma, hindi ako pupunta. Alvin. Ang tono ni Rosa ay naging mas mabigat dahil siya ay palaging isang tao na partikular sa katapatan at damdamin, at sa gayon ay hindi makayanan na makita ang kanyang anak na napakawalang malay. Nanay. Pulang-pula ang mga mata ni Alvin habang sinabi niya, sa mahinang boses, na pag-alaman na ba ng Darfield clan kung tayo, mag-ina, ay patay na o buhay pa sa lahat ng mga taon na ito. Gayon din, noong muntik na akong patayin ni Xander 2 taon na ang nakakaraan, ang tinatawag na pang-apat na tiyuhin, pinakitunguhan ba niya ako ng patas? Ako, si Alvin, ay hinahamak ang gayong angkan. 133. Nakakamatay na tahimik ang loob ng karwahe. Si Megan at Kelly ay parehong matalino kaya't hindi umimik. Bahagyang namumula ang mga mata ni Rosa dahil ramdam niya ang hinanakit ng kanyang anak sa paraan ng pagsasalita nito. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumantong hininga siya at mahinang sinabi, "Fine, Tian, dahil ayaw mong pumunta, hindi tayo pupunta." Ma, huwag kang magalit. Bahagyang kumirot ang puso ni Alvin nang makita niyang ganito ang kanyang ina. Umupo siya sa tabi niya at hinawakan ang kamay niya. Alam kong gusto mong kilalanin ko ang aking mga ninuno at bumalik sa angkan alang-alang sa ama, ngunit bakit mo iniwan ang Darfield clan sa lahat ng mga taon na iyon? Tiyak na hindi ibig sabihin na nakalimutan mo na ang lahat ng iyon, tama? Noong nabubuhay pa si tatay, iginagalang ka ng lahat, ngunit nang mawala si tatay, ang mga taong naiinggit na iyon ang unang sisiguraduhin na kahit papaano ay sisiguraduhin mo pa rin kami. Tumango si Rosa, at lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Alvin, lumaki ka na. Mapanatag na ang loob ni inay. Wala nang ibang hiling si inay sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ang inaasahan ko lang ay makita kayong magkakaanak ni Little Megan at Kelly, at pagkatapos ay masisiyahan ako. Nanginginig ang puso ni Alvin. Ang pagmamahal ng isang ina ay kasing bigat ng bunduktay, at naging sanhi ito ng sakit sa kanyang puso at naging malabo ang kanyang mga mata. Ma, magpahinga ka muna. Matapos huminga ng malalim, bumalik si Alvin sa tabi ni Kelly at Megan bago bumantong hininga. Pupunta siya sa Darfield clan, ngunit hindi para kilalanin ang kanyang mga ninuno at bumalik sa clan. Sa halip, ito ay para patayin ang Xander na iyon. Hindi nagtagal, dumating ang bagon bago ang Imperial City, at ang malaking bagon na hinailan ng 3 Fergana horse ay natural na nakakaakit ng maraming atensyon saan man madaanan. Ang Imperial City ay sumasaklaw sa isang malawak na kalawakan ng lupain, at nakatayo ito roon na parang isang napakalaking mabangis na hayop sa pagtulog sa panahon ng taglamig, na nagbibigay sa mga tao ng isang uri ng mapang-ipong pakiramdam. Nakapalibot sa Imperial City ay isang malawak na moat, nag-iiwan lamang ng isang tulay na bato upang magbigay ng daan patungo sa pangunahing tarangkahan ng lungsod. Ito ay tiyak ang nag-iisang gate ng lungsod sa Imperial City. At sa gayon ay mayroon lamang itong isang paraan ng pagpasa sa loob at labas ng Imperial City. Habang ang bagon ay naglalakbay sa tulay na bato, ang mabangis na uri ng isda na mabangis na hayop ay malabong makikita na lumulundag sa moat ng lungsod, na nagpapakita ng kanilang mabangis na matatalas na ngipin. Ang siksik ng uri ng isda na mabangis na hayop sa loob ng moat ng lungsod ay magiging sanhi ng manhid ng anit ng sinuman. May isip na kahit na ang isang nascent soul martial artist ay mahulog, malamang na mayroon pa rin siyang maliit na pagkakataon na mabuhay. Bilang ang nag-iisang gate ng lungsod ng Imperial City, ito ay napakalaki at ganap na gawa sa fine steel. Mahigit 10 metro ang taas nito, at sa magkabilang gilid ng pintuang daan ng lungsod ay may makapangyarihang mga kawal na nakasuot ng baluti. Ang mga kawal na ito ay may hawak na matatalas na sibat sa kanilang mga hawak, at sila ay naghiwalay sa 2 pangkat na nagbabantay sa magkabilang gilid ng tarangkahan ng lungsod, na hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Saan man dumaan ang bagon ni Alvin, ang mga tao ay tatabi. Maging ang mga kawal na nakatalaga sa magkabilang gilid ng tarangkahan ng lungsod ay hindi nang ahas na lumapit. Ang isang bagon na hinihila ng 3 Fergana horse ay hindi pangkaraniwang tanawin kahit na sa Imperial City, dahil ang isang figure na maaaring maglakbay sa naturang bagon ay mayaman o marangal.
Matapos makapasok sa Imperial City, maingat na pinalaki nina Alvin, Kelly, at Megan ang Imperial City sa pamamagitan ng bintana ng kanilang karwahe. Sa magkabilang gilid ng malawak na kalsada ay maraming mga tindahan at restaurant, at ang lugar ay lubhang mataong. Bahagyang bumantong hininga si Megan. Ang Nag-Allen City ay maaari lamang ituring na isang maliit, kanayunan na lungsod kumpara sa Imperial City. Si Alvin ay lubos na sumang-ayon sa damdamin ni Megan. Ang Nag-Allen City ay ganap na hindi maihambing sa Imperial City. Samantala, umalangaw-ngaw ang boses ni Jack. My liege, ang Imperial City ng Crimson Sky Kingdom ay nahahati sa Outer City at Inner City. Kasalukuyan lang tayong nasa Outer City. Outer City. Nagulat si Alvin. Ang gayong maunlad na lugar ay ang panlabas na lungsod lamang ng Imperial City. My liege, tingnan mo, nasa unahan ang Inner City. Humigit kumulang kalahating oras pang naglakbay ang bagon bago muling tumunog ang boses ni Jack. Sa oras na ito, sumulyap si Alvin upang makita na sa dulo ng kalsada, mayroong isang lungsod sa loob ng isang lungsod na nakatayo doon. Ang panloob na lungsod na ito ay tila walang pinagkaiba sa panlabas na lungsod. Kung talagang may pagkakaiba, kung gayon ang lugar na inookupahan nito ay mas maliit kaysa sa labas ng lungsod. Ang moat, ang mga pader ng lungsod, at ang tulay na bato, lahat sila ay eksaktong kapareho ng sa labas ng lungsod. Sa kasalukuyan, ang pintuan ng lungsod sa loob ng lungsod ay sarado ng mahigpit, at ang tulay na bato ay walang mga tao. Ang panloob na lungsod ay talagang hindi bukas. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Alvin. Marahil ay mga paghihigpit sa oras, sabi ni Jack. Jack, parang pamilyar ka sa Imperial City. Kanina ka pa pumunta dito. Tanong ni Alvin, mula sa pagpapakilala ni Jack kanina, napansin niyang tila pamilyar si Jack sa Imperial City ng Crimson Sky Kingdom. Isang beses na akong pumunta dito. Napabuntong hininga si Jack. Parang inaalala niya ang mga nakaraang pangyayari. Sa oras na iyon, siya ay kumikilos ayon sa kanyang katayuan bilang tagapangalaga ng walang hangganan na sekta, at dumaan siya rito habang pinangungunahan ang ilang mga disipulo upang magsagawa ng ilang mga gawain. Ngayong naalala niya ito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Maghanap muna tayo ng inn sa labas ng lungsod na matutuluyan, bili ni Alvin. Oo, magalang na sagot ni Jack, bago naghanap ng medyo marangyang inn na matutuluyan. Personal na lumabas ang manager ng inn para salubungin sila dahil ang isang bagon na hinaila ng 3 Fergana horse ay naging sanhi ng kanyang panginginig sa takot. Labis ang kanyang takot na mayrita ang kagalang-galang na panauhin. Dumating si Alvin sa harap ng pintuan ng silid ni Rosa at tahimik na sinabi, Nay, kumuha tayo ng makakain. Hindi nagugutom si nanay at gustong magpahinga. Sige. Tandaan mong isama si Jack, dahil ang Imperial City ay puno ng mga powerhouses. Siguraduhin hindi ka magdulot ng gulo sa iyong sarili. Tumunog ang boses ni Rosa, at hindi niya nakalimutang babalaan si Alvin. Kinilala siya ni Alvin bago umalis sa inn kasama sina Kelly at Megan. Sumunod naman si Jack. Naghanap si Alvin ng malapit na restaurant na mukhang maganda bago pumasok ng may malalaking hakbang. Ang restaurant na ito ay isang multi-story pavilion na nahahati sa 3 palapag. Ang paligid ng unang palapag ay puno ng mga flora at fauna na lubhang kasiya siya sa mata, at dahil tanghalian na, ang unang palapag ay puno na ng mga tao at abala sa aktibidad. Sinundan ni Alvin ang hagdan at mabilis na naglakad paakyat sa ikalawang palapag. Kung ikukumpara sa unang palapag, sa halip ay mas tahimik ang ikalawang palapag. Bagamat maraming tao ang nag-uusap, sinadya nilang pigilan ang tunog ng kanilang mga boses, dahil conscious sila sa kanilang imahe. Guest, pumunta ka dito. Hindi nagtagal, binati ng isang babaeng attendant ang grupo ni Alvin at dinala sila sa malapit na mesa. Dalhan mo ako ng serving ng lahat ng specialty dish sa restaurant mo, at isang pitchel ng fine wine, utos ni Alvin. Oo. Magalang na tumango ang babaeng attendant bago tumalikod at umalis. Hindi nagtagal, inilapag sa mesa ang masarap na alak at masasarap na pagkain. Talagang espesyal ang restaurant na ito.
Bahagyang ngumiti si Megan. Halos hindi nila marinig ang alinman sa malakas na ingay mula sa unang palapag habang nakaupo dito sa ikalawang palapag, at tila napakatahimik at payapa ang lahat. Ang isang maliit na bahagi ng mga nakapaligid na parokyano ay tinatalakay ang mga pribadong bagay, samantalang ang mas malaking bahagi ay tinatalakay ang Paladin Academy. Siguro kung ang Paladin Academy ay makakatanggap ng isa pang henyong estudyante tulad ni Nick sa taong ito. Nakakatuwa na si Nick ay isang bihirang henyo na martial artist, at sa buong kasaysayan ng Paladin Academy ng Crimson Sky Kingdom, isang tao lang mula sa 20 sa nakalipas na mga taon ang maihahambing sa kanya. WHO. Natural na si Raymond ng Darfield Clan. Sino si Raymond? Hindi mo talaga kilala si Raymond. Siya ay isang walang katulad na henyo ng ating Crimson Sky Kingdom mula sa mahigit 20 taon na ang nakakaraan at direktang inapo ng Darfield Clan. Sa totoo lang wala akong narinig tungkol sa kanya. Normal yun, dahil nawala siya 15 years ago. Kung hindi siya nawala, ang numero 1 powerhouse sa ating Crimson Sky Kingdom ay maaaring hindi ang figure mula sa Imperial Family. Softer. Are you courting death? Is that figure of the Imperial Family's figure someone you can wildly talk about? Naningkit ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang talakayan mula sa malapit na mesa. Si Raymond ang tiyak na ama niya sa buong buhay niya. Hindi ko akalain na may mga taong nakaalala pa sa patay kong ama na iyon, naisip ni Alvin sa kanyang puso, habang siya ay bahagyang nagulat. Si Raymond ay isang panandaliang tao lamang. Sa sandaling ito, isang malamig at walang pakialam na boses ang tumunog mula sa hagdanan. Isang batang babae na may pulang damit na nasa edad 19 ang umakyat sa ikalawang palapag, at sa likuran niya ay sumunod ang isang matandang babae. Ay nalalaya ng matanda ang kanyang sarili sa isang tungkod, ngunit ang kanyang mga mata ay maningning na parang hanay ng mga bituin, halatang dahil sa pagkakaroon ng mataas na antas ng paglilinang. Little girl, you're too presumptuous. Maglakas loob ka bang sabihin iyan kung nandyan ang Raymond na iyon? Lumubog ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaking sumasamba kay Raymond. Sampal sa mukha. Umalangaw-ngaw ang malamig na boses ng babaeng nakasuot ng pula. Hindi alam kung sino ang kausap niya. Agad na gumalaw ang matandang babae sa kanyang likuran na parang nag-transform sa isang bug zone ng hangin at lumipad patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa itaas ng matandang babae, 10-10 sinaunang mammet na silhouette ang namuo bago naglaho sa susunod na sandali. Sampal. Isang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw nang bumalik ang matandang babae sa babaeng nakasuot ng pula. Namula ang kalahati ng mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at ang kanyang ekspresyon ay labis na hindi maganda tingnan, ngunit bagaman siya ay galit na galit, hindi siya nang ahas na magsabi ng anuman, dahil ang lakas ng matandang babae ay higit sa kanya. Sandaling tumahimik ang buong ikalawang palapag. Sobrang pagmamalabas. Nanliit ang mga mata ni Alvin habang may malamig na liwanag na kumikislap sa loob. Bagamat wala siyang nararamdaman sa patay na ama niyang iyon, siya pa rin ang kanyang ama pagkatapos ng lahat, at ngayong may nang-iinsulto sa kanya, hindi mapigilan ni Alvin na magkaroon ng galit sa kanyang puso. What a joke! A short-lived guy is worthy of your adoration. Bumaba ang malamig na tingin ng babaeng nakasuot ng pulang damit sa grupo ng mga taong nag-uusap kanina, dahilan para dali-dali silang yumuko at wala ng lakas ng loob na magsalita. Halatang kinasusuklaman ni Megan ang mga kilos ng babaeng nakapula ang damit, kaya malamig siyang umungol. Sa panahon ngayon, hindi na masasabi ng mga tao ang totoo. Manggahas ka bang insultuhan siya kung nabubuhay pa siya? Bumaba ang tingin ng babaeng nakapula ang damit kay Megan habang nanunuya, ang isang freak na natatakpan ng belo ay karapat-dapat na makipag-usap sa young miss na ito. Bibigyan kita ng pagkakataon, sampelan ang iyong sarili ng 30 beses, o kung hindi, tanggapin ang kahihinatnan. Freak! Napatulala si Megan saglit bago ngumisi, talagang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Sa ganitong ugali, kahit ibigay mo ang sarili mo sa mga pulubi sa tabing daan, baka ayaw ka pa nilang pakasalan, di ba? Hindi napigilan ni Alvin ang tumawa. Walang patawad talaga ang bibig ng babaeng ito. Nililigawan mo si kamatayan.
Kumislap ang mga mata ng babaeng nakasuot ng pula na may bakas ng malamig na liwanag. Ang kanyang kamay ay nanginginig at napuno ng origin energy bago nagwalas gamit ang isang itim na latigo, dala ang marahas na hangin at isang string ng mga after images patungo kay Megan. Sa itaas niya, 6 na sinaunang mammoth na silhouette ang nag-condensed sa anyo. Ika-4 na antas ng core formation stage. Nang akala ng lahat ay malapit nang matalo si Megan, lumipat si Alvin. Whoosh! Niyakap ni Alvin si Megan at iniwasan ang pag-atake ng babaeng nakasuot ng pula ng bahagyang nanlamig ang mga mata ni Megan at akmang aatake na siya. At ang nagyayelong malamig na tingin ni Alvin ay bumaba sa babaeng nakasuot ng pula. Kaya ikaw lang ang mangungutya sa iba pero hindi ka kayang kutsain ng iba. Kung hindi ka manalo sa isang argumento, magagalit ka dahil sa kahihiyan at sa halip ay gumamit ka ng dahas. Ikaw, hindi mo ba iniisip na masyado ka nang lalayo? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.